sa lahat, Oyo, nakahandusay, basang-basa sa ulan at nanginginig sa lamig. learning matwa. Mumuran, pebrenye keni. Ganyan ang kaawa-awang kalagayan ng isang lola nang makita ng kanyang mga kapitbahay sa isang bakanteng lote sa Tarlac. Paano kaya nalagay sa kaawa-awang sitwasyon si lola? Abangan ang buong kwento, maya-maya lang. Ngayong kalawang araw ng Abril, taong 2025. Road rage na naman! Rider at taxi driver na hindi nagkabigayan, nagsuntukan sa gitna ng daan. News 5 exclusive. Pati sa beach, meron namang nagsabunutan. Ang away ng mga kabataan dahil daw sa chismis. Sa pool sa CCTV, street sweeper sinaksak sa likuran habang naglalakad sa kalsada. VP Sara nag-thank you kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas nakapag-bonding daw sila ngayon ng kanyang Tatay Digong habang nakakulong ito sa ICC. Sa gitna ng military drills ng China, higit 200,000 OFW sa Taiwan handang saklolohan ng AFP sakaling sumiklab ang gulo. Heto pa ang sapul sa video. Mga nakakulong na aso binuhusan ng kumukulong tubig ng naingayang kapitbahay. Sa isang patahian naman, parang lubid na hinila ng mga rescuer ang isang sawang nagtago sa pintuan. At eto na nga, Daniel Padilla, meron daw bagong nililigawan sa Baguio. Patay ang isang rider na napag-alamang notorious o umanong snatcher sa Las Piñas. Sabi ng ilang testigo, sinadya siyang banggain ng driver na hinablutan niya ng cellphone. Nasa frontline ng balitang yan si Ninang Pauco. Sa pool, sa video, ang habulan ng humaharurot na motorsiklo at SUV sa Zapote Road, Las Piñas City. Hindi na nakita ang sumunod na tagpo, pero binangga ng kotse ang motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang rider ng motorsiklo na ayon sa ilang residente ay notorious umanong snatcher sa lugar. Minapagsaya po talaga po yung lapper po talaga yun. Marami na po talaga inablot po ng cellphone yun. Ayon sa mga testigo, tila sinadya ng SUV driver na banggain ng rider na nanghablot ng kanyang cellphone. Nung pinuntahan ko po, nakita ko, nakandusay na lang po yung binunggo. Sabi po nung may-ari nung nakabunggo, nung kotse, naplutan daw po siya ng cellphone, kaya po niya hinabol at binunggo para makuha yung cellphone. Nung nabunggo po niya is doon po niya nakita at nakuha yung cellphone. Dahil gatagalit po yung may-ari po ng cellphone, dahil napakamahal po ng cellphone niya. Mas mahal po yung cellphone po sa buhay po ng tao eh. Tumila po ng snatcher na sakay nitong motor habang tumama naman ang SUV sa isang signage. Sumuko na sa Las Piñas City Police ang driver ng SUV na wala pang pahayag kaugnay sa insidente. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang mga opisyal ng barangay at traffic sector kaugnay sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sugatan ng isang rider at ang angkas niyang 4 na taong gulang na bata. Ang rider, lasing daw nang mangyari ang disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Napaiyak na lang ang 4 na taong gulang na lalaki nang madisgrasya ang sinasakyang motorsiklo sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Humandusay naman ang 38 anyos na rider na ama ng bata. Rumesponde ang Barangay Health Emergency and Response Team at dinala sa ospital ang mag-ama na parehong nasugatan. May multiple abrasion po yung rider po, yung tatay, tapos po yung bata po. Same lang din, may abrasion po sa may left side po ng ano niya, ng paa, tapos sa may sa ulo. Yun nga lang po, lasing po talaga yung tatay po. Nakainom po. Kwento raw ng rider sa mga rescuer. Susunduin sana niya ang kanyang asawa nang mangyari ang aksidente. Nung pababa po sila, may hangs po kasi doon, may nag-cut po sa kanila. Tapos, nung nailan daw po siya, then tumama po yung gulong niya sa may hams nga po. Tapos, doon po siya nag-slide po. Nagpapagaling na sa ospital ang mag-ama.
Nagtulong-tulong ang mga rescuer na lapatan ng paunang lunas ang rider na sumemplang sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa barangay Tandang Sora. Galing sa bahagi ng East Avenue ang rider at pauwi na ng Payatas. Muntik pang maipit sa isang SUV ang motorsiklo. Mabuti na lamang daw at nakapreno kaagad ang SUV driver. Bali, kinat daw siya ng isang motor. Ngayon pagkat sa kanya, nawala na siya ng balance, tapos tumama pa siya doon sa gilid ng bus. Dito na siya sumiemplang sa unahan ng kotse ko. Nasugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan ang rider at iniinda rin ito ang pananakit sa binti. Dinala na sa ospital ang sugat ng rider. Iniimbestigahan pa ng QCPD Traffic Sector 5 ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mahal pa rin ang karning baboy sa ilang palengke kahit may pinatutupad na maximum suggested retail price. Kahit ang isda unti-unti na rin nagmamahal habang papalapit ang Semana Santa. Nasa Frontline balitang yan si Kari Cator. 150 pesos kada kilo ang bentahan ng tilapia sa ilang stall sa palengking ito sa Quezon City. 200 pesos ang bangus, habang 340 pesos ang galunggong. Sabi ng mga nagtitinda, hindi bababa sa 10 piso ang itinaas na ng presyo ng mga yan ilang linggo bago ang Semana Santa. Babawas na sila, yung dati bumibili ng 2 kilo, ngayon 1 kilo na lang binibili nila kasi sobrang taas nga. Lalo siyang tataas kasi bawal yung baboy, di ba? Ayon sa Department of Agriculture, ang taas presyo ay dahil sa inaasahang paglaki ng demand pero may sapat naman daw na supply. Si Michelle, isa sa mga laging namimili ng isda. Ang mahilig talaga kami sa isda. Yun yung mura. Mahal kasi ang karne, kaya hindi na kami nagkakarne. Umaabot kasi ng 390 pesos ang kada kilo ng pork kasim at pige. 400 pataas naman ang liempo. Ibig sabihin hindi na susunod ang 350 at 380 pesos na maximum suggested retail price na ipinapatupad ng gobyerno para sa mga nasabing parte ng baboy. Sa puhunan kasi namin, naabot na 300 pa eh. Bilang tugon, maglalatag na raw ang DA ng sistema para matrack ang presyo ng baboy mula sa hog farms hanggang retailers. Nang sa ganon, matukoy ang dahilan kung bakit hindi lahat nakakasunod sa MSRP. Idedetalye raw ito sa card na ipapaskil sa mga palengke sa Metro Manila. Yung card, para malaman gaano karaming baboy, sinong producer, magkano ang kuha. Naglunsad din ang DA ng programa kung saan 100 baboy ang diretsyong isusupply sa mga katayan. Mapapababa raw niyan ang presyo sa retailers ng 290 pesos para sa sabit ulo. Yun nga lang, ayon sa ilang nagtitinda, Bumaba man siguro mga 285, gano'n, 280 gano'n. May mga marami pang basura ang baboy. May mga buto na hindi ang ulo, magkano lang na ibebenta, 120. Hindi siya sapat sa puhunan na lumalabas. babala ng DA kung hindi pa rin masunod ang MSRP sa baboy, posibleng bawiin na rin nila ang shipping permits ng mga stakeholder. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Sinimulan na ng COMELEC ang pamimigay ng voters information sheet sa milyong-milyong botante. Tiniyak naman ng komisyon na hindi magkakaaberya ang botohan ng mga kababayan natin sa Myanmar at Thailand sa kabila ng malakas na lindol. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Good morning po. Maagang nagbahay-bahay ang mga opisyal at tauhan ng COMELEC sa Pasay City kanina para mamahagi ng Voters Information Sheet o VIS. Nakalagay dito ang pangalan ng botante pati kung saan at paano sila boboto. May larawan din ng mismong balota. Para sa mga first-time voter tulad ni Joshua, malaking bagay ang VIS. Magiging guide siya. Kasi yung iba, boboto na lang basta. Hindi na pinag-iisipan yung binoboto nila. Mas maganda na familiar din tayo before tayo bumoto. Kasi matagal ulit bago tayo bumoto. May pinapipirmahan sa botante ang mga tauhan ng COMELEC na namamahagi ng VIS. Pero wala raw dapat ipag-alala dahil hindi ito gagamitin sa ibang bagay. May mga kumakalat na huwag tatanggapin kasi daw baka gamitin sa impeachment o kaya sa
People's Initiative. Wala pong ganon. Yan po yung gagamitin natin para bayaran yung nagdi-distribute. Sapagkat hindi po sila mababayaran kung hindi at wala kaming ebidensya na sila ay talagang nagpatanggap ng voters information sheet. Hindi rin daw basta-basta magagaya ang VIS. Ang mga magtatangka maharap sa election offense. Target matapos ang pamamahagi sa higit 68 milyong VIS bago matapos ang buwan. Samantala, sisimula naman sa Biyernes, April 4 ang deployment ng mga Automated Counting Machine o ACM. Sa April 22 naman ang distribution ng official ballots. Siniguro rin ng COMELEC na hindi maaapektuhan ang postal voting na gagawin sa Myanmar sa kabila ng malakas na lindol doon. Wala rin daw problema sa Thailand kung saan internet voting naman ang gagawin. Sa kabuuan, higit 17,000 Pilipino sa ibang bansa ang nag-enroll para sa online voting and counting system. Sinimula noong March 20 ang pre-enrollment at magtatagal hanggang May 7. 77 posts sa ibang bansa ang magsasagawa ng online voting mula April 13 hanggang May 12. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagpakawala ang China ng mga rocket sa ikalawang araw ng kanilang military drill sa Taiwan. Ayon sa Taipei, halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing ang nakapalibot sa kanilang teritoryo. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Sa hudyat ng People's Liberation Army ng China, pinakawalan ang long-range live-fire rockets. Kita ang makapal at maitim na usok sa tinarget na lokasyon. Bahagi ito ng ikalawang araw ng military drills ng China sa bahagi ng Taiwan. Mas dumami pa ang mga barkong pandigma at eroplano ng China. Halos 100 aerial at naval assets ng Beijing ang nagsasagawa ng live-fire rocket strikes. Sentro ng pagsasanay ang pag-atake sa mga pantalan at energy facilities pero walang binigay na detalye at lokasyon. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 76 Chinese military aircrafts at 15 Navy ships ang nadetect sa Taiwan sa nakalipas na araw. Hindi raw nila alam kung hanggang kailan ang military drills ng mga Chinese, kaya mas naghigpit sila ng seguridad para hindi ito mauwi sa biglaang paglusob sa Taiwan. Una nang tinawag ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Nasa 250,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Pero ayon sa Malacanang, walang dapat ikabahala. Stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Nakabantay raw ang gobyerno sa umiinit na tensyon ng China at Taiwan. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Pinaghahanda ng AFP ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng Taiwan. Whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support, particularly the mobilization of vessels and everything. Kinumpirma naman ng PCG ang pagpapadala nito ng eroplano sa Palawan ngayong araw matapos maispatan ang isang Chinese research vessel. Unang na-monitor ng maritime security expert na si Ray Powell ang kahina-hinalang kilos ng barko na posibleng nangangalap ng mga impormasyon at datos. Hindi lang namataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel, kundi nakapasok pa sa archipelagic waters ng bansa. Bagaman hindi pa malinaw ang pakay ng research vessel, ayon sa PCG, posibleng innocent passage o dumadaan lang ang barko. Huli itong namataan 50.8 nautical miles mula sa Calasaguen, Palawan o malapit sa Tubataha Reef. We're challenging them that they are not authorized to carry out marine scientific research and that they are advised to leave the area if they're doing so. So walang response, sir, yung vessel? As of this time, they are not responding to the response to Philippines. Noong Pebrero nang maispatan din ang isa pang Chinese research vessel na naglalayag sa bahagi pa rin ng Palawan at Occidental Mindoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid,
Eto na nga ang mga rumaratsadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ang tampok sa 3-day Lenten special ng ating Eat Bulaga Dabar Cats. Sa Holy Monday, ituturo ni na Joey De Leon, Miles Ocampo at Jose Manalo kung paano ba magpatawad. Sa Holy Tuesday naman, libre ang mangarap. Kasama sina Paulo Ballesteros, Riza May Dizon at Maine Mendoza. With special participation pa po yan ni Pauline Luna Soto. At sa Holy Wednesday, magiging happy pill natin sina Alan Kay, Wally Bayola, Ryan Agoncillo at Bossing Vic Soto. Abangan po yan dito lang sa TV5. Ito pa nga, making waves ang 5th generation K-pop boy group na Boy Next Door. Nakakwentuhan ng News 5 ang grupo na talaga namang thankful na sila ay muling nakabisita dito sa ating bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Kasing level ng excitement na kanilang One Door ang energy ng K-pop supergroup na Boy Next Door sa kanilang pagbabalik Pilipinas. At sa pambihirang pagkakataon, nakatsikahan ng News 5 sina leader Song Ho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Lihan at Woona. What makes the Philippines such an important stop for you? This is our second time trip because of the last year's AAA. And we got 2 hours in AAA, so I had really, really good memories about Philippines. So I thought we have to be back. But so it's our second time with our tour, first tour. So it's an honor, and we prepared a lot, and we're gonna a lot of interact with our global fans. So I'm so extra happy to be here. 일단 가장 많이 기억나는 것은 저번에 필리핀 원더어 분들께서 정말 예상치도 못한 에너지를 주셔가지고 그때 시상식 때도 너무나도 즐겁게 무대를 할 수 있었고 실제로 저희가 그때 상을 받았거든요. 그래서 너무 행복한 기억들만 남기고 갈 수 있었던 것 같습니다. Ang grupo ay 5th generation na ng K-pop at nabuo back in 2023. Fast forward to present, isa na sila sa pinakasikat na K-pop supergroups under Cause Entertainment na subsidiary ng HYBE. Minahal sila ng mga Pinoy One Door dahil sa kanilang catchy music at mala storytelling lyrics. Kaya naman punuan sa kanilang first ever Knock On Volume 1 tour sa Pilipinas. Passion. Philippine fans, passion. Energy. Ang ilan naman sa members ng Boy Next Door nakapagbakasyon na raw sa bansa, gaya ni Lihan at Jaehyun. Kaya wish nila na mahatak pa ang ilang members nila para makita ang ganda ng Pilipinas. 저는 평소에 서핑을 좋아했었는데 처음으로 서핑을 배웠던 데가 필리핀의 보라카이였어서 놀러 가게 된다면 다시 보라카이에 가서 멋있는 서핑을 즐기고 싶습니다. When I was younger, I tasted like Philippines traditional soup or stew like something, so it was really good. I don't know, the bolalo. After ng world tour, paghahandaan naman ng grupo ang kanilang album na lalabas na this May. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Pumanaw na ang Hollywood actor na si Val Kilmer sa edad na 65 dahil po sa pneumonia. Kinumpirma yan mismo ng anak niyang si Mercedes Kilmer. 2014 nang ma-diagnose ang aktor na may throat cancer. Kabilang sa mga pelikulang pinagbidahan ng aktor, ang Top Gun at Batman Forever. Susunod, News 5 exclusive, lola na natagpo ang nakahandusay at nangihina, nasagip sa isang bakanteng lote. Panibagong kaso ng road rage sa Pulsa video. Rider, sinuntok ang taxi driver na hindi raw nagbigay sa kalsada. Isa pang sa Pulsa video, foreigner na vlogger ng gulo sa Taguig. Tinangkapang agawan ng baril ang isang gwardya. At Queen of All Media, Chris Aquino, ipinakita kung paano o kung gaano siya kapayat sa gitna ng patuloy niyang paglaban sa kanyang karamdaman. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik
ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Todo hila ang lalaking ito sa isang sawang nakaipit sa pintuan ng isang patahian sa Davao. Nang mailabas na, nagpumiglas pa ang sawa. Muntik pa siyang matuklaw. Abangan ang buong kwento ng paghuli sa sawa maya-maya lang. Isa na namang away kalsada, nauwi sa suntukan ang gitgitan ng dalawang motorista sa Talisay, Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, ang ating Visayas correspondent na si John Aroa. Inaawat ng mga naka-green na enforcer ang dalawang motoristang yan sa Talisay City, Cebu. Maya-maya, bigla na lang sinuntok ng nakapulang rider na si Jason Vizcara ang nakatalikod na taxi driver na si Marvin Bunsukan. Gumanti naman si Bunsukan, dito na tuluyan nagpambuno ang dalawa. Dahil sa gulo, bumigat ang traffic at naabala ang ibang motorista. Natigil lang ang dalawa ng awatin ng mga enforcer. Ang gulong yan, nag-ugat daw sa gitgitan. Yung motor gumit-git. Git-git ng git-git niya. Hinayaan na lang niya. Kaya doon sa unahan, tumabi siya para mag-usap sila. Sabi niya, yung driver daw ng motor, nagalit. Doon po nagsimula. Ayon pa sa mga pulis, hindi nagbigay ang taxi driver sa motorsiklo nang lumiko ito sa highway. The motorcycle thought na he gave a signal para pagbigyan siya for the passage, and then hindi siguro nakita nung taxi, mataas na yung nila, yung init na yung mga ulo. Kaya nagkaroon ng road rage. Ikinagalit pa raw ng rider nang mag-dirty finger umano at magmura ang taxi driver. Dito na sila naghabulan hanggang sa umabot sa gasolinahan. Nasugatan ang rider sa noo. Parehas silang dinala sa presinto hanggang sa nauwi ito sa arigluhan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Namatay sa sunog ang isang nanay at kanyang minor de edad na anak sa Rosales, Pangasinan. Ay sa Bureau of Fire Protection, mabilis gumapang ang apoy kaya natrap sa kanilang bahay ang mag-ina. Inabot ng 2 oras bago napula ang apoy. Wala pang detalye BFP kung ilang pamilya naapektuhan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Nag-thank you si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas nakapag-bonding daw kasi sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong ito sa ICC. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, may mga bagong bisita ba ang dating Pangulo? Cheryl, pasado alas 12 na ng tanghali dito sa The Hague, Netherlands, at tanging abogado pa lamang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang namataan natin na pumasok dito sa ICC Detention Center kahapon. Magkakasamang pumasok dito sa loob sina VP Sara Duterte, kanyang kapatid na si Kitty, maging ang ina ni Kitty na si Hanlet Avacenia. Tumagal sila ng halos 3 oras dito sa detention center at sinabi nga ni VP Sara na nagkaroon daw sila ng father-daughter relationship ng mag-ama. Sabay-sabay lumabas sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands sina Vice President Sara Duterte, kapatid niyang si Kitty at nanay nitong si Hanlet Avacenia. Ito ang unang beses na magkakasama ang tatlo sa pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center. Halos 3 oras din silang nagtagal sa loob. Aminado si VP Sara, ngayon lang sila nagkaroon ng mas mahabang bonding ng ama. This really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. We have a relationship now, a father-daughter relationship.
Dagdag pa ng bise, masaya siya na nakasama rin dito ang bunsong kapatid na si Kitty. Biniro pa nga raw ng ama ang dalaga dahil sa boyfriend nito. And he got Kit, di ba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. Aminado si VP Sara, ipinauubayan na nila sa legal team ang paghahain ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Yan ay lalo't gusto raw talaga makabalik sa Davao City ng kanyang amang tumatakbo sa pagkaalkalde roon. As I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. To the Philippines. Yes. And everyone wants him Back. To go home to the Philippines. Ngayong araw ang deadline sa ICC registry para maghain ng obserbasyon kaugnay sa aplikasyon ng mga biktima na lumahok sa pagdinig ng kaso. Dapat itong sagutin ng prosekusyon at depensa bago mag-April 11. Tumanggi na ang pamilya Duterte na magbigay ng anumang pahayag sa usaping legal. Sa katunayan, nagkaroon na rin ng usapan ng kanilang kampo na tanging mga abogado na lamang ang kakausap kay dating Pangulong Duterte patungkol sa tinatakbo ng kaso nito. Masaya naman daw si dating Pangulong Duterte nang malaman ng ginagawang pagtitipon ng mga taga-suporta. He just wants to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world. That's what he repeatedly says. So he wants the Filipino people to know that he did it for his country. He did it. Kasabay nito, pinakikilos na rin daw ni VP Sara ang kanyang opisina para tulungan ang mga Pilipinong nakulong sa Qatar matapos mag-rally ng walang permit nung kaarawan ng ama. Hindi kinukumpirma pa ni Vice President Sara Duterte kung kailan siya babalik ng Pilipinas, lalo inaantay pa rin niya yung dokumento na kukumpleto sa legal team or defense legal team ng kanilang kampo na harap nga dito sa ICC para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kahit 3 linggo na ang nakalipas mula ng mapunta at ma-detain dito sa loob ng ICC Detention Center ng dating Pangulo, hindi pa rin nawawala yung mga Pilipino, mga overseas Filipinos na nagtutungo rito sa lugar para makita itong area. At the same time, umaasa silang makita rin ng mga kaanak ng dating Pangulo na bibisita dito sa area. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Abala pa rin sa pangangampanya mga tumatakbong senador para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Nag-motorcade si Senator Bongo sa Lanao del Norte ngayong araw. Sumama siya sa inspeksyon ng Pangil Bay Bridge na isa sa mga flagship programs ng Duterte administration. Nakiisa rin siya sa pagbubukas ng bagong Super Health Center sa bayan ng Lala, kasama ang kapartidong si Philip Salvador. Nag-post naman ang kaalyado nilang si Senator Bato de la Rosa na nasa Kalibo, Aklan siya. Sa isang pahayag, nanawagan si Bato sa mga taga-suporta na pagbigyan ng hiling ni dating Pangulong Duterte na iboto ang lahat ng pambato ng PDP. Ang isa sa mga manok ng administrasyon na si dating Senate President Tito Soto nagtungo sa Misamis Occidental. Nagsilbi siyang guest speaker sa Political Leaders Assembly roon. Ang isa pang pambato ng alyansa na si Ping Lacson bumisita sa Baguio. Isinusulong niya ang mas maigting na pagresponde sa panahon ng mga sakuna gaya ng lindol. Bahagi pa rin daw ng kanyang legislative agenda sakaling manalo ang pagsugpo sa korupsyon. Sinuyod ni Senator Bong Revilla ang ilang kalsada sa Quezon City. Nag-motorcade siya at namigay ng t-shirt sa mga residenteng nag-aabang. Nagtungo naman sa isang medical center sa Cebu si Senator Pia Cayetano para sa paglulunsad ng Medical Simulation Lab ng Cebu Normal University. Patuloy daw na magiging prioridad niya ang kalusugan at edukasyon. Dumalo sa Mango Bamboo Festival sa San Carlos, Pangasinan si Camille Villar. Sinamantala niya rin ito para manuyo ng mga botante. Nakipagkita naman si dating Senador Kiko Pangilinan sa mga estudyante ng Southern Luzon State University sa Chaong, Quezon Province. Pinaalalahanan niya ang mga ito na iboto ang mga kandidato base sa kanilang track record. Sa pagbisita ng kanyang kaalyado sa Negros Occidental, iginiit ni dating Senador Bam Aquino na dapat makakuha rin ng sapat na tulong mula sa gobyerno ang industriya ng talaba sa bansa. Dapat din daw maturuan ang mga talaba grower ng makabagong teknolohiya sa pagpaparami ng talaba. Bumisita naman kamakailan sa Cabanatuan City si Ben Tulfo. Nakihalubilo siya sa mga nagtitinda sa palengke. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Proud na ginawang content ng isang dayuhang vlogger ang pambabastos niya sa mga gwardya at empleyado sa Taguig City. Merong pang CQ na tinangkang agawan ng baril. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu.
Aakalain mong isang simpleng vlog lamang yan. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, nilapitan ng isang ginang na naglalakad sa labas ng mall sa BGC, Taguig City. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No, okay. Pero ang babae, hindi siya pinansin at dire-diretso lang na naglakad. Ang foreigner naman, may pahabol pang panglalait. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Go get your vaccine. Pumasok ang lalaki sa isang mall at bigla niyang inagaw ang sombrero ng security guard saka tumakbo. Bukod pa dyan, isa pang security guard ang kinulit ng dayuhan at nagtangkapang kunin ang baril nito. Isa namang gwardya na nasa tabing kalsada ang binastos ng vlogger. I have a very important question for you. Can I shove this up your booty? Sinakyan pa niya ang motorsiklo ng Secu. Dumaan rin siya sa isang restaurant at kinuha ang isang electric fan saka umalis. Ang lalaking yan nakilalang si Vitalis Dorovetsky, 33 years old, isang Russian-American vlogger. Sunod-sunod ang reklamong natanggap ng Taguig City Police mula sa pamunuan ng BGC dahil sa panggugulo ng lalaki. Parang hindi po normal yung behavior nitong vlogger na to. Kasi doon pa lang po hindi magandang biro iyon eh. Kasi dapat maging aware din po, lalo na sila. Bukod sa police, syempre, yung mga guard natin na yan, syempre, sila din po yung nagme-maintain ng peace and order. So, hindi nila alam kung ano yung next na gagawin itong vlogger na to. Kanina, nagtungo sa tanggapan ng pulisya ang mga empleyado para magreklamo. Ngunit tumanggi silang humarap sa aming kamera. Sa kabuuan, 4 na Secu at isang store manager ang nagsampa ng patong-patong na reklamo laban sa vlogger. Kabilang dyan ang unjust vexation at theft. Nakikipagtulungan na rin daw ang mga pulis sa NBI at Bureau of Immigration. Matapos makapagreklamo ng 4 na security guard at isang store manager, sunod na hakbang na raw ng Taguig PNP ay para alamin ang kinalalagyan ng suspect na vlogger at posible raw itong maharap sa deportation. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Patay ng saksaki ng isang street sweeper sa Tacloban City. Naiwan pang nakabaw ng kutsilyo sa likuran ng biktima. Ang ugat ng krimen, matinding selos. Nagbabalik si Ian Suyu. Sa CCTV na ito, makikitang naglalakad ang 2 street sweeper sa barangay 34 sa Tacloban City. Maya-maya, may bumuntot sa kanilang lalaking nakaasul na sando. Hinabol sila nito, saka biglang inundayan ng saksak sa likod ang isa sa mga street sweeper, saka kumaripas ng takbo. Nakita ng mga responding kapulisan ang biktima na nakaupo sa lupa at may kutsilyong nakabaon pa sa kanyang kaliwang taas ng likod. Bago mawalan ng malay ang biktima, nasabi pa nito ang pangalan ng salarin. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas na selos ang motibo ng pananaksak. Yung kasama na street sweeper ng biktima, yung asawa ng suspect. Siguro yun ang dahilan kasi wala naman ibang motibo na para patayin yung biktima. Dead on arrival ang biktima, habang ang suspect nasa kustodiya na ng Tacloban Police Station 2. Mahaharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Halos 3,000 na ang patay sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Puspusan naman ang paghahanap sa mga residenteng natabunan ng guho. Narito ang Frontline News Abroad. Makalipas ang 100 oras o mahigit 4 na araw, natunton ang lalaking natrap sa gumuhong hotel sa Naypyidaw, Myanmar. Maingat siyang inilabas sa butas na yan, saka isinakay sa stretcher. Sa Mandalay naman, nagtulong-tulong ang mga residente na sagipin ng estudyanteng yan. Natabunan ng gumuhong paaralan ang kanyang katawan, bagamat nakalabas pa naman ang ulo. Nailigtas siya. Sama-sama namang ibinaba ng mga rescuer ang dalagitang yan mula sa gumuhong apartment building. 6 naman ang nasagip sa nag-collapse na The Great Wall Hotel. Ganitong eksena mula nang yanigin ng magnitude 7.7 ang Myanmar noong Biyernes. Puspusan ng mga rescuer, lalo't marami pa rin ang posibleng natabunan ng mga gusaling pinabagsak na lindol. Hindi alam kung ilan pa ang hinahanap, pero kabilang pa rin sa nawawala ang 4 na OFW sa nag-collapse na Sky Villa Condominium. Nasa Myanmar na rin ang second batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na binubuo ng 47 personnel. Para naman sa mga Pilipinong nasa Myanmar na kailangan ng tulong, nasa inyong screen ang emergency contact number na maaaring tawagan. Ayon sa Junta Chief ng Myanmar, mahigit 2,700 na ang nasawi. Sa Bangkok, Thailand naman, maraming na-detect ang scanner mula sa gumuhong ginagawang gusali. Yun nga lang, wala na itong vital signs. Sa huling tala, 21 ang nasawi. Mahigit 70 naman ang patuloy na hinahanap.
Karamihan dyan ay mga construction worker. Iniimbestigahan naman na ang umano'y substandard na mga material na ginamit sa gumuhong ginagawang gusali. Parehong bansa ang nasa ilalim pa rin ng state of emergency. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pumayag ng US State Department na bentahan ng makabagong fighter jets ng Amerika ang Pilipinas. Ayon sa isang eksperto, napapanahon ito dahil sa patuloy na banta ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Inaprubahan na ng Amerika ang pagbibenta ng F-16 multi-role fighter jets sa Pilipinas. Ayon sa United States Defense Security Cooperation Agency o DSCA, pinayagan na ng US State Department ang posibleng pagbenta ng 20 units ng F-16 fighter jets at ilang military equipment sa halagang $5.58 billion. Naisumite na raw sa US Congress ang certification para ipaalam ang posibleng transaksyon sa ilalim ng third phase ng AFP Modernization Program o mas kilala sa tawag na Re-Horizon 3. Kasama sa listahan ng mga planong bilhin ang multi-role fighter jets gaya ng F-16. Ayon sa ilang source ng News 5, kasama rin sa mga pinagpipilian ang Jas 39 Gripen na gawa naman ng Sweden. Sa oras na matuloy ang pagbili ng Pilipinas ng mga multi-role fighter jet, mapaiigting daw nito ang kakayahan ng Philippine Air Force na bantayan ang ating teritoryo. Ayon naman sa Department of National Defense, wala pa silang natatanggap na official notice mula sa Amerika tungkol sa inaprubahang F-16 units para sa Pilipinas. Tumanggi rin ang Philippine Air Force na magkomento tungkol dito. Ayon naman sa isang international security analyst, napapanahon na ang pagbili ng mas advanced na fighter jet ng Pilipinas dahil sa mas tumitinding banta at tensyon sa West Philippine Sea. The Americans would make sure that we will also have the capabilities to, enable us to comply with our treaty obligations. How can the U.S. expect us to assist them if we don't have the military capabilities to do so? Hindi raw malabong mainis na naman ng China dito, pero hindi raw dapat magpaapekto ang Pilipinas. Sang-ayon din ng ilang eksperto sa paghahanda ng AFP sa banta ng gyera sa Taiwan. Lalo tiyak daw na madadamay tayo sa gulo dahil sa libo-libong OFW doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Puspusan ang paghahanda ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tila ipinagkibit balikat naman ng bise ang mga kaduda-duda umanong pangalan na tumanggap ng kanyang confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tinawag na guni-guni ni Vice President Sara Duterte ang mga kahina-hinalang bagong pangalang lumabas na nakatanggap ng confidential funds niya. So, yun ang mga paniniwala nila. So, pabiyaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Kasama ang issue sa confi funds ng bise sa articles of impeachment. Sa kabila ng tila pagkikibit-balikat ng bise, puspusan ang paghahanda ng House prosecutors sa impeachment trial. We are in the thick of preparations. We are 80% ready. We're just preparing and anticipating what the possible defenses would be by the Defense Counsel. Hahawakan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor ang Article 1 ng impeachment complaint na tungkol sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ngayong linggo, magkakaroon ulit ng pulong ang House prosecutors. Ayon kay Defensor, hindi kailangan ang presensya ni VP Sara sa impeachment trial. Pwede raw siyang katawanin ng kanyang mga abogado. The trial can proceed kahit wala siya. But remember, her personal appearance would say a lot kasi ang gusto lang naman marinig ng mga taong bayan is paano mo ginastos yung pera ng confidential and intelligence funds. And a straight answer from her would answer all the questions. Nasa the Netherlands pa rin si VP Sara para asikasuhin ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Defensor, pagkatapos ng midterm elections o pagpasok ng 20th Congress, pag-uusapan ng prosecution team ang mga kongresistang posibleng tumulong sa panel. Ilan sa mga may kasanayan na sa impeachment ay sina dating Marikina Representative Miro Kimbo at si dating Deputy Speaker Erin Tanyada. Kapwa sila tumatakbo para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon kay Kimbo, prioridad muna niya ang kampanya. Parang mahirap mangarap at this point in time kung hindi muna manalo eh. So ako dun muna sa panalo. But of course, kung ano ang pinakamagandang trabaho na akma sa akin ay gagawin ko kung ano tingin ng aking mga kasama. Kung
Habang ang Kamara puspusan ng paghahanda, ang Senado naninindigan pa rin na sa Hulyo o pagkatapos pa ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, gugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, patuloy na nagpapakatatag ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa gitna ng kanyang patuloy na pakikipaglaban sa kanyang sakit. Sa kanyang latest Instagram post, sinabi ni Kris na 2 linggo na siyang nilalagnat dahil sa matinding atake ng kanyang lupus. Kita rin sa mga kuha ni Kris kung gaano na siya kapayat ngayon. Sa isang bahagi ng video, ipinakita ni Kris ang kanyang spine na litaw na dahil sa sobrang payat niya. Ang dinaranas na lupus flare ni Kris ay isa lang sa marami niyang autoimmune disease. Pero gaya nga ng lagi niyang post, tuloy ang laban at bawal sumuko. Eto pa nga, may malalang sepangs. Sinalumhod ka sa lupa stars Kiko Estrada at Sid Lucero sa nalalapit na pagtatapos ng kapatid serye. Pero ang dalawa, tila may pahaging na sa bago nilang project. Alamin po natin yan sa Frontline Report ni MJ Marfori. Hindi pwede yun. Wait, ganyan nyo ba mamimiss ang isa't isa? The bromance is real in real life. 1 month pa bago mag-finale ang kapatid seryeng Lumuhod Ka sa Lupa. Pero si Kiko Estrada, aka Norman, at si Sid Lucero, aka Miguel, may sipangs na. Malala. Kung sa serye, mortal silang magkalaban. Aba, halos di naman sila mapaghiwalay nang magkita sa finale media day ng kanilang show. MJ, the biggest blessing in my life was watching Gardo and Timmy act in Lumuhod Ka sa Lupa. It was supposed to be a few quick months tapos nanganak. Para naman kay Sid, humanga siya sa ipinamalas sa dedikasyon ni Kiko sa set. Lalo na at nung umpisa ng serye ay nanggaling si Kiko sa pagninilay-nilay kung mag-quit na ba siya sa showbiz. Pero wag niyo raw silang masyadong mamimiss ha? Dahil I don't think we have a chance to miss each other because we're gonna see each other naman eh. Yeah. Oh no! As of today, may gagawin akong bagong exciting at malapit na siya. Pero enjoyin niyo po muna ang Lumuhod Ka sa Lupa kasi marami pang mangyayari. kabilang sa mga bida ng Lumuhod Ka sa Lupa, sina Gardo Versosa, Renes Canyo, Althea Rueda, Raisa Sinon, at marami pang iba. Mapapanood ang Lumuhod Ka sa Lupa weeknights pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive, lolang natagpo ang nakahandusay at nangihina, nasagip sa bakanteng lote sa Kapas, Tarlac. Isa pang exclusive, dalagita, pinagtulungang sabunutan sa tabing dagat. At aktor na si Archie Alemania, pinaaresto na kaugnay sa kasong sinampa ng aktres na si Rita Daniela. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagtulungang bugbugin ng isang grupo ng mga kabataan ng isang dalagita sa Talisay, Cebu. Ang ugat ng gulo, chismis. Nasa Frontline ng balitang yan ang ating Visayas correspondent, John Aroa. Sipa, suntok at sabunot. Ganyan ang sinapit ng 14 anyos na babae sa tabing dagat sa Talisay, Cebu. Kagagawan yan ng grupo ng mga babaeng pawang mga minor de edad. Halos nakasubsob sa tubig si May, di niya tunay na pangalan, pero hindi siya tinigilan ng mga kabataan. Ang isa sa kanila, pinilit pang hubarin ang damit pang itaas ni May. Base sa investigasyon ng Talisay Police, ang punot dulo nito, chismis. Dahil sa maling akala or yung
pag ano ng chismis nung isa, yung isa na parang ganun po. It was supposed to be a word war lang between the parties concerned, pinagkaisahan. Itinanggi naman ni May ang akusasyon sa kanya. Nasasaktan po talaga ako kasi ang sakit-sakit na ng katawan ko. Sinabi ko raw na bayaran sila, na nagpapagamit sila ng kanilang katawan para magkapera. Hindi po totoo yun. Wala po akong sinabing ganun. Gusto lang talaga nila maghanap ng away. Agad namang ipinatawag sa Talisay City Police Station ang mga sangkot na kabataan at kanilang mga magulang. Isinailalim sila sa case conference at intervention. Pero desidido ang pamilya ni May na papanugutin ang mga nanakit sa dalagita. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5 Visayas. Sa pool sa CCTV ang pamamaril ng riding in tandem sa isang lalaki sa Malabon. Sa exclusive video na nakuha ng News 5, makikita ang biktima na nakatambay pa sa nakaparadang pickup truck kahapon. Maya-maya, pumarada malapit sa pickup ang isang motorsiklo. Bumaba ang angkas nito saka pinagbabaril ang biktima. Dead on the spot ang lalaki. Iniimbestigahan na ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa pamamaslang. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa aktor na si Archie Alimania. Kaugnay po yan ng kasong acts of lasciviousness na isinampa ng singer-actress na si Rita Daniela. Kinumpirma naman yan ng abogado ng aktres. Umaasa raw sila sa agarang pag-aresto kay Archie para maipagpatuloy na ang pagdinig ng kaso sa korte. Pwedeng mag-apply ng piyansa si Archie sa halagang 36,000 pesos kapalit ng kanyang pansamantalang paglaya. Wala pang pahayag ang aktor kaugnay nito. October last year nang maghain ng reklamo si Rita laban kay Archie dahil sa umano'y pambabastos sa kanya ng aktor. Itinanggi naman ng aktor ang alegasyon. Para ihatid sa atin ang latest updates sa frontline ng sports, makakasama natin ulit ang ating kapatid na si Denise Tam. Welcome back, Denise. Thank you, Cheryl. 5 players ang pinatawan ng suspension kasunod ng rambulan ng Minnesota Timberwolves at Detroit Pistons. Suspendido ng 2 laro si Pistons Isaiah Stewart na ayon sa liga ay may history na ng unsportsmanlike act. 1-game suspension naman ang natanggap ng kanyang teammates na sina Ron Hall II at Marcus Sasser. Sa Timberwolves naman, tig-1 game din ang suspension ni Naz Reid at Dante DiVincenzo. Na-serve na ng Timberwolves ang kanilang suspension sa laban kontra sa Denver kanina. Bukas naman, bubunuin ng Pistons ang suspension sa kanilang laban kontra sa Oklahoma City Thunder. Lunes nang magkapisikalan sa court ang Pistons at Timberwolves. Malapit nang masweep ng Petrogas Angels ang semi-final round ng PVL All-Filipino Conference. Kasunod yan ang panalo nila sa Chocomucho Flying Titans. Naipanalo pa ng Titans ang unang set pero nagtuloy-tuloy na ang panalo para sa Angels mula 2nd hanggang 4th set. All-around game ang ipinakita ni Brooke Van Sickle. Bukod sa 17 points sa offense, naka-12 excellent digs at 22 excellent receptions din siya. Magpapatuloy ang PVL Semis bukas kung saan haharapin ng Angels ang Akari Chargers na nag-iisang team na di pa nila nakaka-matchup sa semis. Susundan niya ng tapatan ng sister teams Creamline Cool Smashers at Chocomucho Flying Titans. Diyan lang kayo mga kapatid, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, News 5 exclusive. Lolang natagpo ang nakahandusay at nanghihina. Nasagip sa bakanting lote sa Capas Tarlac. 7 talampakang sawa ng bulabog sa isang patahian. At Daniel Padilla, may nililigawan daw na college student sa Baguio. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Ginagip ng mga kapitbahay ang 79 na taong gulang na lolang nadatnang nakahandusay sa bakanteng lote sa Capas Tarlac. Ayon sa mga residente, madalas iwan ng kanyang mga kaanak nang mag-isa lang ang lola. Panoorin ang report ng Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Nakahandusay, basang-basa sa ulan, nanginginig sa lamig at umiiyak. Lenying matwa. Mumuran, pebrenye keni. Ganyan nadatnan ng kanyang mga kapitbahay ang 79 na taong gulang na lola sa isang bakanteng lote sa Capas Tarlac. Kwento ng mga residente, narinig nila mahinang boses ng lola sa kasagsagan ng maulang panahon kagabi. Agad pinuntahan ng mga nakakita si lola para sagipin. Kung hindi raw nila ito nakita kaagad, ay baka namatay na ito. Pinaliguan at binihisan nila si lola. Puting-puti na, malamig na po yung balat niya dahil basa-basa na po siya. Hindi na rin po siya masyadong makapagsalita. Binuhat po namin, sir. Tinakbo namin dyan. Tapos nung ang lakas pa ng tubig dyan, pagkatapos nito, punta tayo ng barangay. Ayon sa mga kapitbahay, madalas nag-iisa si lola sa bahay ng kanyang apo. Kadalasan ay walang pagkain at ikinukulong pa. Minsan na raw nilang sinita ang apo ni lola dahil dito. Ginukulong po. Sinasara yung pinto dito at saka doon sa kabila, sa kusina. Ba't mo ikukulong si lola? Sabi ko. Tapos sabi niya, wala, alam mo naman nagtatrabaho. Minsan po nung yung biyanan ko pumasok dyan, nakita niya po yung pagkain niya, panis na po. Maaari raw na lumabas ng bahay si lola para humingi ng pagkain. Pero sa hina ng katawan nito, posibleng natumba at hindi na nakatayo pa kaya inabutan na ng ulan. Agad din nila sa barangay si lola para ibalik sa kanyang kamag-anak. Kwento ng kaanak, napansin naman nilang nawawala si lola sa loob ng bahay. Hinanap naman daw nila ito sa bakuran ng bahay pero hindi raw nila nakita. Pero pinagtataka raw ng barangay kung bakit hindi nagpa-blatter ang mga kaanak ni lola at hindi rin nagtanong sa mga kapitbahay kung interesado silang mahanap ito. Sabi daw, inanap naman daw. Kasi maghapon daw silang wala, nagtatrabaho. Sabi ko nga sa kanya, ipananagutan kayo, kako pinapabayaan nyo yung matanda. Muling binalikan ng barangay ang kamag-anak ni lola para kamustahin ito matapos ibalik sa kanila. Pero galit na sinulubong sila ng babaeng kaanak nito na bago raw bantay ni lola. Galit na galit siya sa mga tumulong sa matanda. Bakit paano yung karapatan nyo? Ha? Alam yung ginawa nila, pinagkakitaan nila yung matanda. Hindi nila dinala dito. Imbis na magmalasakit sila, ginawa nila, pinagkakitain nila, binidyo nila yung matanda. Tumanggi rin silang ipakita si lola na nasa loob na raw muli ng bahay. Hindi po yan pinalabas, tumakas po yan, nakakatakas po yan, malakas po yan. Tinitiyak naman daw ng kamag-anak ni lola na aalagaan nila ito. Pero patuloy na babantayan ito ng barangay official para masiguro na may kasama sa bahay si lola. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang pulis matapos mabangga at tumaob ang minamaneho niyang sasakyan sa Santa Ana, Cagayan. Kinilalang biktima na si Ranolfo Gabatin, Chief of Police ng naturang bayan. Base sa investigasyon, nag-overtake siya sa van sa kanyang harapan. Pero humarurot ang van at nabangga ang likuran ng kanyang sasakyan. Nadala pa sa ospital si Gabatin pero binawian din ng buhay. Sa Santa Cruz, Davao del Sur naman, nagkarambolang 3 sasakyan. Patay ang driver ng isang van at sugatan ang mag-asawang pasahero nito. Base sa investigasyon, nag-overtake ang driver ng van. Pero hindi niya napansin ang kasalubong na truck. Sumalpok ito sa truck, umikot at sumalpok sa isa pang van. Papangalanan na ng PBA ang mga bagong manlalaro na pasok sa 50 greatest players of all time ng liga. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian? Denise, napakaraming mga fans na nga ang nag-aabang dahil ilang saglit na lamang ay anunsyo na ang bagong mga miyembro ng 50 greatest of all time ng Philippine Basketball Association o PBA. Hapon pa lang, maraming mga PBA legends at PBA executives na ang nagtipon-tipon dito upang tunghayan ang bagong PBA greats na bubuo sa top 50 greatest players sa kasaysayan ng liga. Mula sa 40 greats, 10 players ang madadagdag.
Sila ang kukumpleto sa 50 greatest players na maiindak ngayon kasabay ng pagdiriwang ng 50th anniversary ng Liga. Enero nang bumuo ng selection committee ang PBA kung saan nagsama-sama ang mga league executives, veteran sports analysts at miyembro ng 40 greatest players na sina Fortune Cookie Atoyco, The Triggerman Alan Caydic at El Presidente Ramon Fernandez. Sila ang nag-assess kung sino sa mga ex at current PBA players ang deserving na mapabilang sa prestiyosong shortlist ng pinakamagagaling na basketball players sa kasaysayan ng PBA. Kabilang sa mga early favorites ay sina 8-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo, Scottie Thompson, L.A. Tenorio at Marshall Lassiter. Kasama rin sa inaasahan ng ilang fans ang ex-pros na sina Olsen Racela, Nelson Asaytodo, Abe King, Bong Hawkins at iba pa. Matinding diskusyon at analysis raw ang pinagdaanan nila para maiwasang maging kontrobersyal ang resulta at malalaman natin yan maya-maya lamang. Denise, ayon nga sa selection committee na ito, ay talagang nahirapan daw sila sa paggawa ng desisyon at ng listahan kung sino ba yung 10 na i-include na yan. Pero panigurado nila, hindi raw nila pinagsisihan yung naging desisyon nila dahil deserving yung mga players na yan. Inaasahan natin na magsasama-sama ang 50 greatest players na yan sa mismong 50th anniversary ng PBA sa darating na April 11. At yan ang latest mula dito. Denise? Maraming salamat, Ian Suyu. At yan muna ang latest update sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, itong talampakang sawa na huling nagtatago sa isang patahian. 2 aso nalakdos naman ang katawan matapos sabuyan ng tumutulong tubig ng nangaingayang kapitbahay. At Daniel Padilla meron daw nililigawan sa Baguio. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagulantang ang may-ari ng isang patahian nang matagpuan ng 7 talampakang sawa sa Davao City. Muntik pa itong makatuklaw. Nasa Frontline balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa pintuan ng tailoring shop o patahian sa MacArthur Highway sa Davao City, natagpuan ang isang sawa. Pahirapan ang mga rescuers sa pagkuha sa ahas na nasa 7 talampakan ang haba. Hinahawakan ng rescuer ang buntot nito saka hinila. Nagpupumiglas pa ang sawa at muntik pang matuklaw ang isang rescuer. Naisili din sa sako ang ahas. Ayon sa mga residente, doon umano nila nakita ang ahas sa may iskinita at pinagbabato nila ito ng bato hanggang gumapang dito ang ahas papunta sa loob ng tailoring shop at dito na nila ito nahuli. Kulang yabi na akong shop dili nga kanang sira. Binuksan ko na lang ang shop dito sa may pintuan. Pagbukas ko, nakuha na nila ang ahas dito sa gilid ng salamin. Ito ang unang beses na nakakita sila ng sawa sa kanilang lugar. Nasa pangangalaga na ng Department of Environment and Natural Resources Davao ang sawa. Nagkasugat-sugat ang likod at braso ng isang mangingisda sa bayan ng Panglima Sugala sa Tawi-Tawi. Ang lalaki inatake ng buwaya sa dagat na sakop ng Barangay Buwan noong Martes ng tanghali. Kinilala ang biktima na si Rolly Anting, 53 years old. Kwento niya, lumalangoy siya noon sa dagat para manghuli ng isda. Nang bigla siyang atakihin ng buwayang nasa 9 na talampakan ang haba. Nagpambuno sila at swerteng nakaahon ang biktima. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa ospital. Noong Pebrero lang, isang residente rin sa Panglima Sugala ang nasakmal ng buwaya habang nakaupo sa labas ng kanilang bahay malapit sa dalampasigan. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pag-atake ng buwaya, pinag-iingat ng mga otoridad ang mga nakatira at nangingisda sa dagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. 15 Filipino tycoons ang nakasama sa listahan ng World's Richest People for 2025 ng Forbes magazine.
Nanguna riyan ang real estate magnate na si Manny Villar. Sa listahan ng Forbes, nasa 17.2 billion US dollars ang estimated net worth ni Villar. Si Villar ang pang-117 na pinakamayaman sa buong mundo. Sunod naman sa kanya ang chairman ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI na si Enrique Razon Jr. Ang estimated net worth ni Razon, 10.9 billion US dollars. Pang 227 siya sa worldwide rankings. Pasok din sa listahan sina Ramon Ang, Lucio Tan at ang C siblings. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, usap-usapan ng mga marites online na may nililigawan daw na kolehiyala si incognito star Daniel Padilla. Sa vlog ni Christopher Min, ikwinento po niya ang nasagap na balita. Kahit daw tapos na ang shoot ng incognito sa Baguio, hindi agad bumaba ang aktor dahil may pinopormahan nga raw si DJ na college girl. Wala pang say si Daniel tungkol sa kanyang relationship status. Samantala, while daring at 29 ang peg ni Catherine Bernardo, kinumpirma naman ni Mommy Min na still single ang bunsong anak. Taliwas sa mga lumabas na balita na in a relationship si Cav sa isang batang politician. Dagdag pa ni Mommy Min, marami raw ang nanliligaw sa anak. Susunod, sapol sa video kapitbahay na naingayan sa tahol ng mga aso ng buhos ng kumukulong tubig. At SUV na sumadsad sa mga barrier, aso pala ang driver. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, may nakakakilig na inside scoop ang fast-rising OPM star na si Amiel Sol tungkol sa Ash Dress Love Team ni na Ashtin Olviga at Andres Mulak. Si Amiel na nga ang tinaguriang pambansang singer ng Ash Dress dahil sa music video ng Bawat Sandali. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Sol Day sa Kapatid Network. Ang fast-rising OPM star nagpasiklab ng kanyang hit song na Sa Bawat Sandali mula sa Good Morning Kapatid hanggang sa One Balita Pilipinas sa 1PH. Pero alam nyo ba na malayo sa musika ang degree at naging trabaho ni Amiel? Isa pala siyang data analyst by day. Ang lupit! Degree ko nung college is BS Math. And then, simultaneous ko namang pinapursue talaga yung degree ko and yung career ko sa music. Nagkataon ngayon na since meron talagang nag-boom na song, which is itong Sa Bawat Sandali, I really want to try to give it my 100%. Si Amiel din ang paborito ngayon ng Gen Z, lalo na at tinagurian siyang pambansang singer ng Ash Dress. Nang gawin niyang bida sa kanyang music video ng Sa Bawat Sandali, sina Andres Mulak at Ashtin Olviga. May say pa nga siya sa samahan ng dalawa. Amiel, spill! Ako na starstruck ako sa kanila and then talagang pinaramdam nila sa akin kaibigan din nila ako. So sobrang saya na ang comfortable namin sa isa't isa and sobrang genuine nila and sobrang professional nila talaga. At kung may linya nga raw ng kanta na bagay kay Andres at Ashtin, say ni Amiel, nais kong sumibol kasama ka. Parang ganda na mag-grow. Mag-grow lang sila respectively sa series and sa careers nila mismo. Ay, abangan pa raw dahil hinahanda na ni Amiel ang iba pa niyang malulupit na mga kanta about yearning o pananabik na ilalabas niya soon sa mga streaming platform. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. Kita-kits bukas mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Sa pulsa video ang pagsadsad sa mga barrier ng isang SUV sa China. Napasugod ang mga residente sa pag-aakalang inatake ang driver. Pero nagulantang sila nang malamang ang nagmamaneho pala ng sasakyan ay isang aso. Panoorin yan sa report na ito. Masdan ng puting SUV sa kalsada ng Hangzhou, China. Mabagal ang takbo nito pero panay ang sadsad sa bakal na barrier. To the rescue naman ang mga residenteng inakalang inatake ang driver. Pero nang buksan ang driver's seat, binulaga sila ng isang aso. Agad itong tumakbo palayo. Batay sa report, dumating ang may-ari ng SUV makalipas ang ilang minuto. Kwento niya, lumabas lang siya sandali pero nalimutan niyang patayin ang makina ng sasakyan. Iniwan niya rin daw ron ng kanyang fur baby pero laking gulat daw niya na minaneho na nito ang SUV. Wala namang nasaktan pero nasira ang isa sa mga barrier at nagasgasan din ang sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ayun. May tanong ka. Oo, hindi paano umandar? Yung gas, tapos yung manibela. Automatic. Automatic. Baka abot ng aso yung paa. Ayun nga. Talagang with poise ka pa. Oo, yung paa niya. Ayun. Kunin natin yung dashcam para... Kung ano talaga nangyari. Imbisigahan natin. Pero importante, safe yung aso at walang nasaktan. Hindi, sir. At saka wag po nating iiwan na lang yung ating mga fur babies sa sasakyan, diba? bukas pa yung makina. Oo. Doble. Baka kasi ayaw niya mainitan. Diba? Kaya nakabukas yung makina. Bigyan na ng lisensya yung aso na yan. Ay, nata yan. At yan po mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.